Umorder nga pala kami ng tent dahil mag-overnight nga kami sa cemetery, kamukha ng ginawa namin last year. Bali pang 4 to 6 na nga tong in-order ko para nga kasyang-kasya kaming apat. Buti na nga lang din talaga at nakakabili na ngayon sa online ng ganitong klase ng tent kaya hindi na namin kailangan pa maghagila. Ang nakakatuwa pa kasi 2 days lang na-deliver na kagad. So anyways, ito nga palang in-order ko na tent, automatic na siya. Ayusin nyo nga lang siya ng ganyan at para na nga yung payong. No more hassle na nga sa pagbubuo nito pero dahil medyo masikip nga dito sa may sala kaya hirap din kami sa pwesto. Gagamitin kasi namin to doon at dito nga kami matutulog. Perfecto lalo na sa mga mahilig mag-camping, mag-hiking. May mas maliit pa nga na size dito pero ito na yung pinakamalaking size nila, yung pang 4 to 6. At grabe, sobrang laki pala talaga nito dito sa loob at 2 pinto na nga rin to. Pwede nga naka-open lang yung door tapos net lang yung gagamitin nyo para hindi kayo papasukin ng lamok. At para na nga rin papasok yung hangin habang natutulog nga kayo o di kaya nagpapahinga. So anyways, kanina nga pala, pumunta kami ng Kadiwa pagkatapos namin maihatid yung mga bata sa school. Dito nga kami mamimili kung saan kami nag-grocery sa may kantimbuhan. Kung dati na kayo nakapanood ng vlog ko, mas mura kasi talaga dito at dito talaga yung bilihan ng mga tindahan sa amin. Sobrang laki rin kasi talaga na matitipid mo dito. Bawat item nga, makakalis ka na ng piso hanggang 3. Bali, bibili nga lang pala kami dito ng mga kailangan naming baunin para bukas. Inuna na nga namin dun yung chichirya, tapos magluluto nga rin kami ng kaldereta, kaya bumili na kami ng kaldereta sauce. Para nga hindi na kami maghuhugas-hugas pa ng mga baso at kutsara tinidor, bumili na kami ng disposable. At pati na nga rin ganito kalaking plastic para hindi na rin kami maghuhugas ng plato. Medyo mahal nga yung Milo at kape doon sa loob ng cemetery kaya magbabaon na lang kami. Pati nga yung ganitong cup noodles. Pagkatapos nga namin mag-grocery sa may kantimbuhan, bibili naman kami ng mga gulay. Sa likod nga lang din pala ako ng kantimbuhan namimili ng mga gulay at dito nga bumili muna kami ng tinapa para sa lulutuin kong palabok. Marami ka na nga rito mabibili mga dried fish, pati na nga rin mga gulay at prutas. At alam nyo ba, dahil sa sobrang tagal ko na nga rin namamalengke dito, alam na alam ko na kung saan talaga mas mura. Meron pa kasi dito nabibili ng gulay dun sa may taas ng supermarket at ang tawag nga dun bagsakan. Pero alam nyo ba, mas mura pa rin talaga dito sa may likod ng kantimbuhan. At for me nga, parang ito nga talaga yung tunay na bagsakan kasi kung mapapansin nyo, ang laki talaga ng mga truck na dumadaan dito at puro gulay nga yung mga dinideliver niyan. Kaya naman ito masikip yung daan kasi nga puro truck na mga gulay. Pagkatapos nga namin bumili ng mga gulay, itong itlog naman yung binili namin. Isang tray nga lang itong bibili namin para sa palabok at saka sa gagawin kong palaman. Maya-maya nga dumiretso na rin kami dito sa may supermarket dahil bibili naman kami ng karne sa may ilalim. At alam nyo ba, kahit tanghaling tapat, meron pa rin talagang nabibilhan dito. Honestly, mas mura talaga sa may area 1 kung saan kami namimili. Kaso nga lang tuwing umaga lang yun bukas. Bumili nga lang pala kami ng liempo at yun nga yung gustong lutuin ng asawa ko para sa lulutuin naming kaldereta. Then nag-add lang ako ng kalahating kilong kasin para naman sa ilalagay ko sa palabok. Dito nga sa ilalim, mula umaga hanggang maggabi, ang dami talaga nagtitinda dito. Puro mga karne, isda, mga frozen foods yung tinda sa ilalim. At dito naman sa taas, puro naman to mga damit, sapatos at kung ano-ano pa. May mga makakainan na nga rin dito kaya bumili lang kami ng buy one take one na shawarma. Grabe, nagutom rin kasi kami kakaikot nga dito sa palengke. Medyo malaki-laki rin kasi talaga yung palengke dito sa amin at marami kang mabibilhan. At sa taas nga nito, meron pang supermarket at napakalawak talaga nitong Kadiwa. Maraming bilihan ng mga tela at kung ano-ano pa.
At in fairness, ang sarap pala ng shawarma dito. First time pa lang kasi namin dito kumain at meron nga ring Turks dito sa may taas. Kain po tayo mga Marcy at Parsi at eto nag-aantay naman ako sa asawa ko dahil bumalik nga siya sa kantimbuhan at iniwan nga namin dun yung mga pinamili namin. Tinitignan-tignan ko nga siya dun sa may labas kung malapit na nga ba siya. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.